Ayan na mga kabrother yung pamain natin gamit yung plastic na ating ginayat. Ayan, ito mga kabrother na. Ayan, good morning mga kabrother. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po ngayon mga kabrother may isi-share sa inyo na munting kaalaman na sana po ay pakinabangan, lalo na sa mga maglalaot na katulad ko. Ang gagawin natin mga kabrother ngayon ay magagaya tayo ng plastic. Bali ito na tutorial ko ng mga kabrother na nakaraan, kaso lang may nagre-request kung paano daw ang paggagayat ng plastic. Kasi yung ating ginawa nung nakaraan ay nagayat na natin yung plastic tapos ikinabit na natin dun sa pangulo ng pamain. Kaya ngayon mga kabrother, isi-share ko sa inyo kung paano ang paggagayat ng plastic. Kailangan natin mga kabrother ay ito. Dati mga kabrother ay yung sa pakiti ng sigarilyo ang ating ginagamit. Magandang gayatin yan kasi manipis. Ay wala tayong makita mga kabrother kasi madalang nagtitinda ng pakit-pakit ng sigarilyo dahil ng mahal na, kakaunti na masyadong gumagamit. Ito mga kabrother gagamitin natin ay yung sa plastic ito nung CD. Susubukan natin, medyo makapal siya. Mga kabrother, ito, ganito ay mapino yung hibla na ating magayat natin mga kabrother. Bale ito, isang buo ito. Ang ibig sabihin kinagayat, kailangang dire-diretso yung paggagayat natin na kailangang siya ay mapino. Ito mga kabrother, plastic na ito, pag-aapatin lang natin. Pag pansarili lang mga kabrother, kayang-kaya ko na suportahan yung aking gamitin. Hindi na tayo aasa sa iba. Yan mga kabrother, at igagayak natin. Kailangan natin ng blade na bago. Kailangan dalawa. Kailangan, dahil lang pagka numurol yung isa, kailangan may pang suporta agad tayo. Yan mga kabrother, gagayatin natin ito. Ito mga kabrother, madali lang namang tanggalin. Bibiyakin lang natin siya. Ayan. Dire-diretso na siya mga kabrother, mapupunit na yan. Hindi na kailangang gupitin. Dahil lang pag hinila mo lang siya, ayan, naghihiwalay na siya. Ayan. Bali, biniak natin yung isang buong plastic. At ito ay atin pang pag-aapatin para hindi masyadong malaki. Ito yung kabiyak mga kabrother. Bibiyakin pa rin natin ito. Yan. Pag ito yung nabiyak natin, malabo na talaga ang mata. Pwedeng hilahin na lang ito mga para mabiyak. Hindi na kailangang guntingin. Yan. Kung inyong pagpapatungan ng paggagayatan nitong plastic ay kailangang makinis, malinis para magpantay-pantay yung paggagayat ng plastic. Bali pa ayun mga kabrother ang ating paggagayat. Yan. Pag ito itinupin natin mga kabrother ay masyadong mahaba ang tatakbuhin ng blade natin. Kaya ang gagawin natin, ipopold natin ng paganyan. Bali pakikiputin natin yan. Pero nakadubli na mga kabrother ang plastic. Dubli na siya. Tapos ito, pag natupin natin paganyan, ibabalik uli natin ang paganyan. Yan. Di maliit na mga kabrother ang tatakbuhan ng ating blade, pero dubli yung plastic. Ibig sabihin, pag isang gayan mo ng blade, dalawa agad yung lagtas na plastic. Ayan mga brother, panoorin nyo mga brother, tutupi-tupi natin ang maliit hanggang sa dumating tayo doon sa punto na pwede nang gayatin. Ito mga brother, ganito, ipupold nyo ng ganyan hanggang sa siya ay lumiit. Yan.
Tapos kasi pag malaki, adong malaki mga kabrader, mahirap na rin siyang gayatin. Kaya kailangang may tupin nyo ng kaganyan para yung tama ng blade nya ay diretso. Umpisahan natin. Talagang medyo mangalay lang mga kabrader maggayat ng plastic. May mga pagkakataon pag hindi na madiin ang blade mo, hindi nalalagtas. Yan mga brother, tinigpal mo natin yung una. Tapos malabo na talaga mga brother ang mata. Kailangang manipis mga brother ang gayat ng plastic. Kasi yung iba masyadong tingnan nyo ay matulin, pero pag ibinukad na yung plastic ay malalaki na ang gayat. Ako sabi ko nga, di baling mabagal, basta yung trabaho ay sigurado. Kasi ang paggagayat ko mga brother ay pansarili lang. Yung para nagagayat mga brother ng sibuyas. Kailangan tuloy-tuloy mga brother para lagtas talaga yung plastic natin ginagayat. Yan mga brother, ito nagayat na natin. Ang kailangan nyo, sabi ko, yung itinupi natin, siya natin bubukarin ito. Yan, nagayat na siya. Nakakulundot siya mga ka-brother kasi yun sa pagkakatupi natin ay tumupi din yung plastic. Kaya uunatin natin, ito ating hihilahin pa ganyan. Pag inyong hihilahin mga ka-brother yan, mahuna na yan kasi masyadong pino na siya. Kaya ang ating gagawin, ipipilipit natin bago natin hilahin. Yan, hindi kapilipit ng ganyan mga ka-brother. Bibirahin nyo na pa ganyan para umunat na yung plastic na ating ginayat. Matibay na siya pagka yan mga ka-brother, oh. Yan, gayat na yung plastic natin. Itong isang ganito mga ka-brother, maraming pain na ang magagawa. Dagdagan natin itong ating ginayat na plastic. Yan, ipo-pull down din natin mga ka-brother. Malabo na talaga mga ka-brother ang mata. May iko na. Ayan mga ka-brother yung ginayat natin plastic na gagawin nating pamain sa pan-rolling, panghuli ng skipjack tuna or ng tulingang puti. Ayan. Isa bibili mga ka-brother, kahit medyo mabagal ay tayo na ang gumagawa kasi para makatipid-tipid tayo at saka para yung quality ng trabaho mga ka-brother ay yung kursunada mo, yung sabi nga pino-pino ang pagkakagayat ng plastic. Yan mga ka-brother. Ando naman po sa hindi po nakakaalam pa ng pamain ng pangtuling sa gulyasan, magtatanong kayo kung bakit, paano ito magiging pamain, itong ginayat natin plastic. Ito mga ka-brother ay ikakabit natin dito sa yan mga ka-brother, ito napakaliit nito. Dito natin ikakabit mga ka-brother itong plastic natin ginayat, kung tawagin dito sa amin ay pangulo. Ito ang magsisilbi mga ka-brother, magpapareflect doon sa pamain nating gagawin. Ito mga ka-brother yung sinasabi kong pamain sa gulyasan or kahit anong malalaking isda. Ayan mga ka-brother yung pamain natin gamit yung plastic nating ginayat. Ayan, ito mga ka-brother na. Ito, dito inilalagay mga ka-brother yan sa pamaing yan. Ayan. Makislap siya mga ka-brother, kaya attractive yan sa isda.
Yan mga brother, hanggang dito na lang may share ko sa inyong kaunti kong kaalaman sa paggagawa ng pamain at yung tulad nga nung ni-request nung ating kabrother na yung paggagayat ng plastic kung paano ang sistema. Shoutout kay brother Jerwin Lorenzo dyan sa Tambong at saka si Christian Sagid na si Kagoryo at si brother Jerwin. Sila po mga kabrother ang nag-request nito kung paano ang paggagayat ng plastic, kaya yan, pinagbigay natin sila kahit medyo mabagal. At yan, ipadadala natin ito sa kanila para magamit din natin, para magamit nila doon sa paggagawa nila ng pamain. Yan, hanggang dito na lang mga kabrother, at maraming salamat doon po sa mga baguhan na nakakapanood po ng aking ginagawang video. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, at paki-like na rin po, paki-share at paki-subscribe na rin para lumawak lalo ang ating channel mga kabrother. Maraming salamat, hanggang dito na lamang at bye bye.